Welcome back guys. Gagawa tayo ng kettle, electric kettle to ng Top Mama. Ito yung binilag ko nung last 2 years pa yata. So nasira siya, ang problema niya ngayon, etong switch niya, yung automatic thermostat switch. So may nabibili naman ito sa online sa halagang 30 pesos. Yun, o minsan 25 pesos lang. So ang gagawin natin, palitan natin to. Umorder ako ng replacement. So kaya magkataka yung kanyang cover dito ay yung switch. Kukunin natin dito sa sira. Ito kasi yung sira. So paano nyo malalaman kung yung electric kettle nyo ay sira? Ang pinaka weakest point ng electric kettle guys ay yung switch. So ang magiging cause niyan kapag kayo ay nagiinit ng tubig at pinupuno nyo masyado yung kanyang level, ang tendency yung kanyang tubig aapaw dito sa pinaka switch. Kaya mangyari magpo-corrode yan. So parang ganito, nag-corrode yung kanyang contact. Ito yung bimetallic plate. So wala po siyang fuse. Ito yung kanyang bimetallic plate. Ito yung nagsisilbing pinaka countermeasure para hindi siya mag-overheat kapag kumukulo ng tubig. Pusa siya na bebend para mag-off o mag-toggle off yung switch nito. Ganun lang guys. So palitan na natin to ng bago kong switch na in-order sa online. So kakalasin nyo lang dito yan. Baklasin nyo lang yan. Napakadali. Yan. So pag kinalas nyo, kung saan nyo tinanggal, doon nyo balik. Wala akong tester guys. Nasira yung tester ko eh. Kaya mano-mano ko na lang ginawa. Usually naman, kasi naman yan, hindi naman yan basta-basta masisira. Sa lahat kasi ng appliances, ang weakest point nun ay yung kanyang switch. Pangalawa yung thermostat. Medyo parang bitin yata yung sukat nito. Pause ko muna, sisikwatin ko lang. Yan, medyo guys nagbabagal yung video natin. Pasensyahan nyo na po. So yan, kinabit ko na yung kanyang pinaka-cover, button ng switch. Okay na yan. So kakabit natin dito. So gagawin nyo, kung tetestingin nyo yan sa inyong bahay o mag-DIY kayo, tanggalin nyo yung switch tapos ito, pagduktungin nyo lang yan. Kung takot kayo, lagyan nyo na electrical tape. Pero huwag nyo hahawakan yan kasi 220 yan. High current yan. So, para mag-on yung electric kettle, kung gumagana yung kanyang yung switch, subukan natin dito. Kuha ko ng out ng power extension. So, pakita ko sa inyo guys so paano gagana yan. So, yan. Naka-jumper lang to o naka-bypass yung switch niya. So, iinit yan. So, mangyari dyan, kapag kumulo yung tubig, yan, sumisingaw na siya ng sumisirit na siya. Okay yon. So, ang problema talaga dito ay yung kanyang contact switch. Tara, install na natin yung bagong contact switch. So, para safe kayo, ito nga yung pinaka-terminal nito, yung pinaka-connector dito sa ating switch, pala, sorry. Lagyan nyo ng heat shrink tube para safe siya. Ngayon kung nagtatanong, hindi ako sanay sa presyuhan dito, kung magkano singil nyo, depende yan sa inyong lugar. Iba ang singil yan 250, mura na yung 200, 150. Iba naman nagcha-charge sila ng 300 pesos, yun, 350. Kasi yung electric kettle, ang pagkakalam ko dyan, ang bili ko dyan mga nasa 1,000 yata yan, mahigit. So kayo bahala. Basta wag lalagpas ng 300. Medyo pricey na yun. Hinigpitan ko lang yung conductor nito, tapos ito. Tapos nilagay ko na yung heat shrink tube. Bubuga na natin yan ng lighter. So ganyan.
Huwag masyadong malakas yung apoy. Sakto lang. Yan. Para lang maging siya. Meron siyang insulation. Sira na yung lighter ko. Naging comedy na yung vlog natin. Sira na. Kanina sira yung yung electric kettle, ngayon yung naman, yung lighter ang nasira. Pause muna natin, hanap na tayo lighter. Yan. Buti na lang, nakahanap ako ng spare lighter. Yan, so init nyo lang yan kung sana yung magsishrink. So protection din yan kung kayo ay mag-iinit. Kung sakaling mabasa ito, hindi kayo masasaktan. Pasensya na guys, bihira ako mag-vlog. Di pa kasi monetize yung channel natin. So in-expect ko by this year ma-monetize na sana. Kaso nga lang, walang gano'n nagla-like, walang gano'n nanonood, walang gano'n nag-share. Kaya hindi ko na maituloy. Pasensya nyo na guys ha. Ngayon lang ako mag-upload. So, yan. Okay na yan. Hindi kasi maganda yung lighter ko kaya nang itim. Ito yung heat shrink tube. Yan. Ang presyo nito wala pa yung 100. Siguro pag nabili niyo sa Mr. DIY. Shoutout kay Mr. DIY. Mr. DIY, bigay namin. Mga nasa lang yan. Wala pang 50 pesos. Mga nasa 35 pesos to 45 pesos to. Isang set na yan. Marami ng mga sizes. Yan. So, okay. Subukan na natin to guys kung gagana. Kabit na natin dito. Baliktad yata yung pagkakabit ko nung pagpalitin ko yung contact niya. Baliktad eh. Ito guys, huwag yung papalitan to. Magbabala kayo palitan niya ng wire kasi yan. Itong wire nito ay high temp wire. Saka yung kanyang insulator yan, hindi basta-basta insulator yan. Ang ginagamit niyang dito, parang mica fiber ito. Kaya yan, mataas ang resistance sa init. Pause natin kasi hahaba yung video. So, kailangan nyo lang dito ng Phillips screwdriver. Kasi wala akong damit ngayon, baka makita nila wala akong damit. Pantaas, wala akong damit sa pantaas. Joke lang yun eh. So, i-screw natin to. Ito nga pala sa Top Mama, minsan yung ginagamit ng screw dito ay yung trigonal o triangle Phillips head. Pinalitan ko na siya ng mga Phillips screwdriver yung positive para madali siyang baklasin at saka i-assemble. Kasi ako rin may ihirapan pag mag-repair. So kung meron kayong electric kettle na ganito, pwede nyo gawin yan. Hindi ko kasi pwedeng yung dire-diretso yung video. Medyo sa ganito kasi hindi naman talaga ako magaling. Kaya medyo mabagal ako mag-repair. Kaya pasensya nyo na si Kuya Kuya Nick. Joke. Hindi naman tayo dito, hindi naman tayo consumer electronic technician. Actually, kita nyo ba yung chan ko? Yan. Ito lang mahirap dito yan. Pero pag naan nyo na yan, nakuan nyo na, pasok na yan. Nga lang, meron dito ang tornilyo. Noong una, itapon ko yata yung tornilyo dito. Ilalim. Sabi, kumagat na naman sa akin ng lamok. Tapos, spray na ng lamok. Ano mo na? O guys, naglagay lang ako ng tubig para may
kukulo. Kasi masisira yan kapag walang tubig yan eh. So, subukan na natin. Pag yan, pag yan eh, mali naman ang pagkaka-assemble nyo, puputok lang naman yan. Joke lang yun eh. Kita nyo, hindi pumutok. Sabi ko sa inyo eh, hindi yan puputok. Ayan o, kumukulo na. Medyo maba natin yung video kasi ito natin kumulo. Ano lang naman yan yung tubig na yan. Isang baso lang po yan. So mga nasa 350 ml lang po siguro yan. So yan lang po. Pag marunong kayo mag-repair ng electric kettle, dagdag kita nyo na yan. Alam nyo, mas mahirap pa kasi i-repair ang electric rice cooker. Kasi ano yun, may thermostat, may bimetallic plate. Minsan meron siyang yung cooking top. Yung pinaka nagsisense para uminit yung niya, yung heater niya. So yan, kumukulo na. Palike na lang guys yung video natin para marami tayong matulungan. Siyempre matulungan nyo ako para monitor yung channel natin. So ito pala ay Top Mama. Hanapin nyo na lang sa akin mga previous vlog. 2023 yata ako ito nabili. So bahala na kayong maghanap. Ito yung nandun yung mga features niya at saka kung magkano ko ito nabili. Sa ngayon, nagkakahalaga na to ng 1,800 sa mall, sa market. So medyo tumaas na kasi maganda nga. Hindi kasi siya nakakapasok. Pag hinawakan nyo, scald proof. Hindi kayo mapapasok kahit umiinit siya. Hindi katulad ng ibang mga electric kettle na kapag hinawakan nyo, pagkapainit kayo, mapapasok kayo dito, hindi. Yung nakaganda niya, kaya medyo mahal na siya ngayon. Sa iba niyan, mga nasa 2,000, depende sa lugar nyo. Meron kasi mga probinsya, mas mahal ang mas mahal sila magbenta, magpatong. So, yun lang po yung ating maikling vlog. Sana nagustuhan nyo po. At kumukulo na yung tubig natin. Yan, kumukulo na po siya. Nagkakape na ako at meron pa akong trabaho. Sige, hanggang dito na lang po guys. Ingat po kayo palagi and God bless. And see you in my next vlog. Yan, patunayan natin na mainit yung tubig na yan guys. So, yan. Dito na lang guys. At maliligo pa ako. Baho ko na eh. Bye bye. God bless. Ingat po. Thank you.